If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Kaliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi... Grabe to. Hold departure order laban kay Senador Marcolita inilabas po ng Sandigan Bayan. Ayon naman po sa naturang senador, hindi daw po siya mapapatahimik ng mga kaso laban sa kanya. Ito po'y maliwanag na mga panggigipit po sa mga kretiko ng gobyernong bangag na ito. O ito, kamunti ka na tayo mabudol, no? O ito, Pinono, nagsalita na sa wakas. Mananatili umano siya sa minority. Anak ka ng kagawang pinuno ka. Talaga naman, oh, gusto talaga kay Tuta Soto eh. Kasi kagahapon eh, nakikita natin na hindi siya nag-second motion. Doon sa motion naman ni Mig Zubiri, pero nilinaw niya, suportado daw niya itong motion ni Zubiri. Pero bakit siya hindi nag-second motion kagahapon, anak ng kamote? Baka natakot si Pinono, tinakot si Pinono, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong tungkol po kay Senador Marcolita. Sabay po kinasuhan na si Senador Marcolita at si Defensor, no? Pati yung isa pang nagdunit sa kanya. Kinasuhan po ng plunder. Pero ayon po kay Senador Marcolita, hindi daw siya po mapapatahimik ng mga ganitong klaseng mga kaso. O ito, pakinggan natin po muna itong balitang ito patungkol po sa majority na sabay po kinasuhan. Grabe ang tindi. Pinagbawalan ng lumabas ng bansa si Senator Rodante Marcoleta dahil sa nakambang kaso laban sa kanya. Pumalman naman si Senator Jigo Estrada sa payag ng Ombudsman, nakakasuhan din siya ng plunder. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, tungkol kay Estrada muna, anong plano niya ngayong sasampahan na siya ng kaso? Jiggy, kukonsultahin daw muna ni Senator Jinggoy Estrada yung kanyang abogado tungkol sa nakaambang mga kaso laban sa kanya. Sa panayam ng media kanina, nanindigan si Senator Estrada na wala siyang budget insertions para sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Senator Estrada. Sunod kayo sa minority na kinakasuhan ng majority. Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po, sir? Kayo nilang bahala manghula. Politika ba sa tingin niyo? Your guess is good. Basta ang alam ko, masabi na LJ Ramon, wala akong extension. Nakatulad ng sinasabi nila na first Blue Ribbon Hearing Committee, yung ginulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Kaya ako lang, sa LJ mo, wala silang record na ako ay ni-insertion. Tanong halaga. At Grabe, Camila, nung detalye dun sa case ni Senator Marcoleta na pinagbabawalan siya lumabas ng bansa. Jiggy, ibinaba na nga ng Sandigan Bayan yung precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, bawal nang lumabas ng bansa ang senador habang gumugulong ang investigasyon laban sa kanya. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, iginiit ng Ombudsman na maituturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang resources bilang senador. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na pakakasuhan si Marcoleta ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa hindi umano idineklarang 75 million pesos na campaign donation. Dawit din sa reklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Wala pang pahayag si Marcoleta tungkol sa travel ban pero kahapon sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcoleta ang ombudsman. Hindi raw siya nito mapapatahimik at haharapin niya ang mga reklamo. Umalma rin dito si Defensor. Narito ang kanilang mga pahayag.
If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof. Ba't kami kinakasuhan? Kaming mga nagsasalita sa flood control issue, 40 kami, may mga kaso. Yung mga nag-involve sa flood control issue, 6 pa lang ang may kaso. Okay. At Camille, may reaksyon na ba Senator Joel Villanueva kaugnay sa plunder na ikakaso sa kanya ng ombudsman? Jigitikom ang bibig ni Senator Joel Villanueva kaugnay sa mga kasong isasampa laban sa kanya ng ombudsman. Pakinggan natin itong ambush interview kanina. Sir, reaction lang po, sabi po sa ombudsman na hinog na daw po yung ipa-file po na sa inyo, sir. At kaugnay dun sa mga nakakasuhan ay puro mga taga-mayorya. Tingin ba ay mukhang pinupuntirya mga kritiko ng administrasyon, Camille? Jiggy, yan nga ang tingin ni Senator Marcoleta kung pagbabasehan yung kanyang privilege speech niya sa plenaryo kahapon. Sabi niya, mukhang pinatatahimik sila. Sinabi rin ni Davao City Mayor Baste Duterte na may umiiral di umano na undeclared martial law sa bansa. Kaya kinakasuhan ang mga kritiko ng administrasyon. Pero itinanggi yan ni Palace Officer Claire Castro. Narito ang kanilang mga pahayag. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami na nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they oppose, the actions of the administration. Kayo po makakarap. Okay, wag na natin pakinggan yung pinukya. Umpisahan po natin muna dito sa sinasabi na mga majority yung kinakasuhan. Tumpak po dito si si Mayor Baste Duterte. Ito ay parte po ng martial law, undeclared martial law. Lahat po ay kinakasuhan pag nag-oppose ka. Sa majority ngayon, halos lahat na kinakasuhan eh. Hindi mo maintindihan, no? Pinupuntarya yung majority. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Bato ngayon, di ba? Yung ICC warrant. Senador Marcolita. Si Kuya Bungo, sama rin daw sa ICC. Yung mga kinakasuhan, ito yung mga kritiko ni Bongbong Marcos. Ito yung pagsupil sa karapatan ng isang tao. Freedom of expression at freedom of speech. Suppression po ito of freedom of expression at freedom of speech. Ito ay pwede nating mahintulad sa martial law ng tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag kahit sasabihin ni Claire Castro, walang martial law. Walang martial law, walang dineklara. Pero yung galawan ninyo ay martial law. Yan ho ang maliwanag dyan. Mantakin mo, mas kinakasuhan pa itong mga to kaysa mga kongresista na talagang involved sila sa flood control. Sinabi ni Panfilo Lacson yan eh. Pero anyway, hindi po piniplay ng maayos yung sagot ni Senador Marcolita na hindi nyo ako mapapatahimik. Pakinggan po natin itong sagot dyan ni Senador Marcolita. Narito ho. Madam President, distinguished colleagues of this chamber, and my beloved countrymen, there are moments in the life of a republic when silence becomes easier than speech, when comfort becomes more tempting than courage, and when public office is tested not by applause but by pressure. This is one of those moments, Madam President. I rise today on a question of privilege. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise and aimed not merely at my person, but at my independence. I stand before you not as a man begging to be understood,
not as a senator asking to be spared, and not as an accused shrinking from the weight of accusation. Rather, I am here as a servant of the Constitution, elected by the people, bound by oath, and determined to perform my duty without fear, without favor, and without surrender. The complaint arrived while the Senate is confronted with uncomfortable truths, namely, the pending continuation of the investigation of the anomalous flood control projects, the approaching constitutional burden of an impeachment trial, and the growing pressure upon this institution to surrender its independence through political maneuvering disguised as constitutional reform. Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. The pattern is too visible to ignore. First, remove the inconvenient voices from the inquiry, then weaken those who refuse to conform, then frighten others into silence and submission before the decisive constitutional battles begin. Mr. President, this is not merely about a complaint. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. I did not seek public office to become comfortable, Madam President. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness, while constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation for independent judgment. I did not take my oath to serve only when service is convenient. I did not come to this chamber to lend my voice when power uploads and withdraw it when power becomes displeased. The senator is not elected to be timid. The senator is not sworn into office to become a spectator while the Constitution is tested, while impeachment proceedings demand judgment, and while the people cry out for truth about the wide-scale theft of public funds. Instead, a senator is elected to stand, to examine, to question, to decide, and when necessary, to resist. This is what I intend to do. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof, that attacks couched in legal veil do not constitute the truth. And before the Filipino people, I must say what is plain. A complaint without nexus is not justice. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. It is machinery. It is pressure. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts, it speaks of dates, it speaks of suspicion, but suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Political inconvenience is not probable cause. An accusation, no matter how loudly repeated, is not proof. It is a theater. It is pressure. It is machination. Let me state the legal defenses plainly on the allegations against me. The law did not define the limits of liberality among friends. They did not say that friendship must stop at a number chosen by one's accusers. They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. Tuloy lang natin konti. At least I stated the truth. At least I faced the issue. At least I did not hide behind silence. So I ask, what of those who receive support, gifts, donations, favors, or assistance for their own electoral campaigns and keep them beyond public scrutiny? Shall the law be a sword only against those who dissent
and shield for those who belong to the circle of the powerful. If transparency is demanded, let it be demanded of all. If public morality is the standard, let no one be exempt because of wealth, alliance, influence, or proximity to power. And so I speak again, clearly and directly. What official act did I sell? What vote did I promise? What public fund did I touch? What government contract was delivered? What favor was asked, promised, or given? If they cannot answer these questions, then this complaint is not the pursuit of justice. It is a deliberate attempt to silence dissent. But this is larger than me. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians. We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That responsibility cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. No one should be allowed to intimidate a senator judge into silence. No one should be allowed to punish a member of this chamber for ensuring that impeachment must be governed by law, evidence, due process, and conscience. Whether one favors or opposes any party in those proceedings, that's not the point. The point is whether the Constitution shall speak above political convenience. I will perform that duty, Madam President. I will listen. I will weigh the evidence. I will obey the Constitution. I will not prejudge. I will not be dictated upon. I will not surrender the independence of my vote to any power outside this chamber. Even if the path becomes lonely, I will walk it. Even if the attacks become heavier, I will endure them. Even if my voice becomes inconvenient to the powerful, I will continue to speak the way I should. The same is true of the Senate's investigation of the flood control scandal. That inquiry must continue. It must not be weakened. It must not be derailed. It must not be silenced. If there has been grand-scale theft from the country's coffers, then that is among the greatest sins of our modern public life. It is not ordinary corruption. It is the stealing of safety from communities that drown. It is the stealing of roads from farmers. It is the stealing of classrooms from children. It is stealing of medicine from the sick, wages from workers, and hope from taxpayers who labor honestly while others feast on public money. No senator should be silenced when the duty is to follow the trail of the public's money. No committee should be weakened when the task is to expose corruption. No voice should be threatened when the question before the nation is whether the billions intended for the people were ransacked by bandits of insatiable greed. I do not fear imprisonment. I fear a country where freedom itself is imprisoned. I fear a republic where legal processes are twisted into weapons, where dissenting voices in the Senate are mechanically trimmed down, and where the rich and the powerful elite manipulate institutions so that only their chosen voices may be heard. While others may refuse to speak because of threats, I will not. Madam President, I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed, and I will still shout out to the high heavens for truth and justice. Push me against the wall, and I will still push back with all the lawful strength that conscience, evidence, faith, and duty can give me. Not with violence, not with hatred, not with recklessness, but within the Constitution, in my hand, the law in my shield, the truth as my voice, and the Filipino people as my reason. Nelson Mandela once spoke of a democratic and free society as an ideal for which he was prepared, if necessary, to die. I do not compare myself to Mandela. I am too little to even try, Madam President. But I understand the burden of that lesson. Freedom is never preserved by the silent. It is preserved by those who still speak when silence becomes the safer choice. Okay, tuloy lang natin.
And so I say this to those who believe that cases can frighten us, that accusation can tame us, that pressure can make us forget the oath we took before the people. You have misread the Senate. You have misread the Constitution. You have misread me. May I repeat? I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment proceedings with conscience, impartiality, and due regard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation. Even if I am the only one left standing, I will stand. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Even if the path becomes lonely, difficult, and costly, I will continue because the oath I took was not ceremonial. It was not a line recited for record. It was a solemn charge from the Filipino people to defend the Constitution, to guard the public trust, and to act with courage when silence becomes convenient. Let those who weaponize the law answer to history. Let those who steal from the people answer to justice. Let those who seek to silence dissent understand this. A senator who remembers his oath cannot be purchased by comfort, cannot be subdued by threats, and cannot be defeated by fear. Madam President, kaya po ba nila kong ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin. Kamakailan lamang po, hindi pa nagtatagal, dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be Boyeng. able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Madam President, before ending, let me share the declarations of our Lord God in Isaiah 54:17. No weapon forged against you will prevail. You will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord. This is their vindication from me. Maraming salamat po. Okay, bago po ako mag-komento mga kabisdak, pakinggan po muna natin itong si Mike Defensor kasi kanina doon sa News 5, kunti lang yung ipinalabas, parang pinigil. Pag-isahin ko na lang po yung komento ko. Pakinggan natin si Mike Defensor. Narito naman po. Inyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senator Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng whole departure order. Easy. Tapos, Congressman, yung ano din, yung mga sa leadership din ng Senado na maya't maya, lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman,
May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na nasabi ko, Jade Admar, Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon. At maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto eh. May bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to eh. At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin diyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol diyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Alamin natin ano yung katotohanan. Dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon, ng palasyo, at ang tanging ano na lang nila, maaaring sandalan, ay ang Blue Ribbon Committee. Na parang ding gano'n din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang nga, di ba, pag-resume ng June, wala na. Parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung hinihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan, makulong ang dapat makulong, at kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Okay, maliwanag po mga kabisdak. Ang nangyayari, siguro hindi po tayo mga grade 1, section 10, tabi ng kubita ng upuan, anak ng kagwang. Ito ay pagsupil nga, no, panggigipit sa mga kritiko ng gobyernong Marcos. Hindi na po nila yan may tanggi. Ito ay undeclared martial law. Alam nyo, ang matindi ay kay Marcolita. Mantakin mo si Marcolita walang kinalaman sa flood control. Pero siya ngayon kinakasuhan ng plunder. Ang masakit nito, kinakasuhan pa lang, nilabasan na ng whole departure order. So bawal kang lumabas. Wala pang hearing, no? Wala pang preliminary investigation. Bigla na po nang labas ng whole departure order. Ang reason nila, dahil flight risk daw si Senador Marcolita dahil may mga resources. Hindi po yan patas. Kailangan idinggin muna ang kaso. Kung may mga ebidensya kayo, kung mahatulan po ninyo yan, siguro saka pa kayo maglabas ng tinatawag na whole departure order. O kung may warrant of arrest po kayo ilalabas, siyempre, saka pa kayo maglabas ng whole departure order. At saka anong kaso yan? Walang kinalaman sa pundo ng bayan, ha? Baka malilito dito ang mga tao. Kasi pag sinabi mo kasing plunder, ito ay pagwawaldas sa kaba ng bayan from government money, government funds. Kaya kinasuhan ka ng plunder dahil yung pera ng gobyerno, winaldas mo yung pondo. Kagaya sa flood control. Hindi ito yung nangyayari kay Senador Marcolita. Ang kay Senador Marcolita patungkol sa campaign donor. Na nag-donate nga, isa sa mga nag-donate, itong si Mike Defensor. At yung donasyon na yan ay hindi pa po election period. Pag tiningnan mo, wala talagang kaso. Ang problema nga, si Senador Marcolita na-align doon sa mga pro-Duterte na mga senador na ngayon nga hawak nilang majority. Isa kasing insulto talaga sa presidente na yung may hawak ng liderato dyan sa Senado ay hindi nila kontrolado. Ang masakit pa riyan,
yung majority ay determine ng mga supporters ng kalaban ng gobyerno, which is itong mga Duterte. Kaya naisip nila, ano bang gawin natin? Ako sa akin lang, ito yung teorya ko. Nag-iisip sila, ano bang gagawin natin para makuha natin ang liderato dyan sa Senado? O sige, gamitin natin si Bunyeng, si Bindalo. Kaya nga, ito na ang nangyayari ngayon. Double time na sa pagkaso sa mga kritiko ng gobyerno. Anong sabi ni defensor? Yung nakasuhan sa mga bumabatiko sa gobyerno dahil itinuturong may utak ng pangungurakot sa flood control ay ang gobyernong Marcos ay 40 na ang nakasuhan. Samantala, yung sa flood control, 6 pa lang. Pero yung mga kontratista dyan sa Kongreso, wala pang nakakasuhan, anak ng kagwang. Tingnan mo, grabing halata na po masyado itong gobyernong Marcos. Nung una siguro, naniniwala ako kay Jinggoy, kay Chis, ay may kinalaman kayo doon sa flood control. Ngayon, 50-50 na ako na maniniwalang may kinalaman itong mga to. Dahil sila Senador Marcolita, wala namang kinalaman sa flood control, kinasuhan. O, anong ibig sabihin ito? Mikos po ito. Ginagawa lang nila ito, Bindalo, gumagawa sila ng kaso-kasuhan para panakot sa mga senador na kumukontra ho sa kanila. Dahil gusto nga ho nila ng term extension, constitutional assembly. At gusto nila ma-impeach si Inday Sara, ma-convict. Paano po ma-convict nila si Inday Sara kung wala po silang numero dyan sa Senado? Dahil ang final arbiter ng impeachment ay dyan sa impeachment court sa Senado. Wala silang numero, out of number sila. Kaya gumagawa sila ng paraan, paano matakot itong mga senador na ito? Ang problema, hindi man matatakot. Sabi nga ho ni Jinggoy, kung ito po yung kabayaran para sa aking paninindigan, subiit. Sabi naman ni Marcolita, hindi nyo ako mapapatahimik. Magpapatuloy ako sa aking prinsipyo. Handa akong makulong. Pero, kailangan po muna dinggin natin ito sa tamang venue. Ito sa akin, optics po ito eh. Pananakot laban sa mga senador. Ang tanong, ang hinihintay ko dito, kasi alam natin si Senador Marcolita, suportado ng Iglesia ni Cristo, ay insiman yan. Hindi man niya natatakbo sa pagkasenador kung walang basbas ng Iglesia ni Cristo. Makapangyarihan ng Iglesia ni Cristo. Ano kaya ang kanilang reaksyon? Ipagtanggol ba nila itong si Senador Marcolita? Maglabas kaya sila ng mabigat na statement? O di ba kaya yung rally ng Iglesia ni Cristo noon ay ituloy-tuloy po? At muling pagbabalik ng rally ay mas mabigat pa. Kaya ako sa akin nga, bigatan nyo na. Kasi ito, tingnan nyo, si Marcolita na ngayon yung puntarya. GIL. Alam nyo po, pag nasaktan talaga ng todo, pangunahan lang ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin, mapupuno talaga yung kalsada. Marcolita, Iglesia ni Cristo, Joel Villanueva, GIL. May KOGC pa, susuporta. Mapupuno yung kalsada ng mga rallyista laban sa gobyernong Marcos na ang ginagawa ay martial law. Hindi diniklara, pero ito ay martial law. Kaya nga ho ito si Lito Lapid, baka nga natakot si Pinuno eh. Kaya litong-lito si Lito. Ang linaw kagahapon sinabi ni Senador Marcolita na hindi siya mag-second motion sa motion ni Soberi na strike out ang video na kun-as video. Pero ngayon nabago. Baka nga ho talaga natakot lang itong si Lito Lapid. Dahil kung ikaw ay kakalas dito sa minority kay Tuta Soto at pupunta ka sa Team Duterte, panigurado magaya ka kina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Bungo, Bato at Marcolita. Kakasuhan ka. Sino na lang yung walang kaso dyan sa majority? Ngayon, si Cayetano, 2 Cayetano. Yung 2 Bilyar, may kaso na rin pala eh. Si Camille at saka si Mark. Hindi lang sila natakot, nanindigan sila. Si Ligarda. Yung anak ni Ligarda, kinasuhan din si Leandro Leveste, wala na. Lahat na sila.
inuubos ng hinayupak na itong si Bunyeng Bindalo. Isang bulati na lang sana, nabuhay pa ng animal. Ito, pakinggan po muna natin itong litong-lito na si Lito. Biglang nagsalita na si Lito at nilinaw ni Lito kung ano bang nangyayari. Anak ka ng kagwang na Lito ka, oh. But, natakot siguro si Lito, eh. May kinalaman ba to sa pugo? Tanong lang, Lito. Kaya umatras. Ito, pakinggan natin. Litong-lito si Lito, eh. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Ayan na, may mga pare pala dyan, Lito. Kaya litong-lito ka. May mga pare dyan, yung iba eh. Kaanib yan ng mga impacto. Nalito daw siya. Akala daw siya may buto. Akala daw niya may butuhan. May butuhan nga. Hindi ka nag-second motion eh. Ang hirap kasi pag natutulog lang sa upuan eh. At mahirap yung sobrang tahimik eh. Kaya hindi mo alam kung ano nangyayari. Pag nakikita mo may tumaas yung kamay, tataas ka din, hindi mo alam eh. Ngayon nalito ka. Ang sabi ni Senador Marcolita, hindi ka daw magbumosyon. May pakamay-kamay ka pa kay Senador Marcolita. Yung pala, sumusuporta ka pala sa motion ni Zubiri. Pero wala na yun, na-record na yun eh. Nabilang na. Utang ina. Minsan lang magsalita, nalito pa. At ito, ako sa akin lang nakikita ko lang makukuha ito ng minority, ng majority si Lito Lapid. Umibig pala to eh. Nagbibigay pala to ng pagkain kay Pia Cayetano, awards eh. Irregular pala. Ano to, single ba si Lito? Si Pia single din ba? Harap-harapang ligawan dyan sa plenaryo eh. Ito, pakinggan natin Buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Unahin na mo, Lito. Diyan ka magaling. Grabe, harap-harap. Nabilaukan ako dun Harap-harapan panliligaw sa plenaryo, Lito Lapid Matinik ka talaga sa chicks. Nabisto ka tuloy, nagbibigay ka pala ng pagkain. Mahablang ka. Magaling para magmaha si Lito Lapid. Mahal kita daw. Putang ina, ligaw ang porsyon to Pagdating sa mga ganyang bagay, expert si Lito Lapid. Alam, mayroong pumalag. Ito. Pumalag yung kapatid, anak ng kamote may flying kiss na Lito. What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos. Nilalapit sa Diyos. Kasi sisig, mapalapit sa Diyos. Namimigay rin pala. Ilang taon na ba nanligaw yan si Lito Pia sa'yo? Hanggang ngayon hindi mo rin masagot. Ngayon may pagkakataon ka Lito para masagot. Ano Pinono? Para sagutin ka, alam mo na. Yung kapatid na lalaki, Senate President.
Yung babae, Blue Ribbon Committee Chairman, yung nililigawan mo. Lumipat ka na para masagot kang hinayupak. Nang inang Lito Lapid, minsan lang nagsalita dyan sa plenaryo, sa session hall, nanligaw pa. Wala bang iba? Ang pinag-uusapan natin bansa, hindi yung ligawan, hindi yung mahablang ka. Hindi yung sisig. Pam-pam ka talaga, Lito. Litong-lito kami sa inyo. Oh, anyway, yan na po. Nagsalita na po si Pinuno na manatili daw siya sa piling ng Tuta 11. So, Tuta 11 pa rin po sila. So, kagahapon kanina, content natin, Tuta 10 na lang daw. Tuta 11. O, sige, Tuta 11, magsama-sama kayo sa gobyernong bagsak na bagsak. O, eto, naglabas po ng bagong survey ang Pulse Asia. Satisfaction ni Bongbong Marcos, grabe. Sa sobrang init ngayon, kabaliktaran man ang resulta, negative 15%. Grabe, summer na summer, Bong, negative 15%. Wala na, hindi na po satisfy ang mga Pilipino sa inyo. Malinaw na yan yung survey na yan. Ako, naniniwala ako dyan. Ito po yung inilabas na bagong survey ngayon ng Pulse Asia. Record a low need satisfaction rating. Bumaba ang need satisfaction rating ni Bongbong Marcos base sa survey ng Social Weather Station noong Marso. Sa naturang survey, 33% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng Pangulo, habang nasa 49% ang dissatisfied, anak ng kagwang. Ang undecided ay 18%. Katumbas ito sa net satisfaction rating ng negative 15%, anak ng kagwang, na itinuturing ng SWS na 4. Ito na rin ang bagong record low rating ng Pangulo. Anak ng kagwang. Nasa 12 puntos ito, mas mababa mula sa neutral na negative 3 net satisfaction rating ni Bongbong Marcos noong November 2025. Tang inumin mo, presidente pa ba to? Diyos ka! Tapos ang daming humanga dyan, mga bubunistang, talyanistang, tanganista ni Bangag. Magaling daw si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos daw ang nagpapaunlad sa Pilipinas, ang tatanga. Umunlad bang Pilipinas? Palitan ng piso kontra dolyar, mag-62 na, mga hinayupa kayo. Langis, Diyos ko, 130, 150 doon, umabot tayo ng ganun. Ang litro. Tapos hindi na bumalik sa dating presyo na 54, 60. Nasa 90 pa rin ngayon. Tangina, mga 80 plus, 86. Tapos sasabihin ninyo si Bongbong magaling na Pangulo. Ito maliwanag Iglesia ni Cristo. May mga religious organization. Wala nang tiwala ang taong bayan dyan. Ano bang gagawin natin? Diyos ko. Mahiya naman ka, Bongbong. Tingnan mo naman yung araw na yan. Nakaniman. Record breaking. Si Bongbong Marcos ang pinakasinusuka ng taong bayan sa kasaysayan ng ating bansa na Pangulo. Dahil siya po ang Pangulo na walang alam, walang kwenta, kundi panggigipit lamang sa kanyang mga kritiko, mga Duterte, pinapakulong, kinakasuhan. Anyway, hintayin na lang po natin. Ako sa akin, hinintay ko talaga ang official na statement ng Iglesia ni Cristo sa ginagawa ng gobyernong Marcos na panggigipit sa kanilang kasama, kaanib sa simbahan na sina Senador Marcolita na walang basehang kaso at biglang naglabas ng hold departure order. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.
gising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.